Panahon sa tahanan at pamilya, pagtulong at pagdamay. Higit sa lahat, ang pagmamahal sa lumikha. Kami sa Radio Mindanao Networks, kasama nyo sa bawat kwento, sa lahat ng aral at pagmamalasakit sa panahong ito. Ang RMN, nananatiling sentro sa pag-aatid serbisyo at totoong balita. Kasama ang bawat radyoman. RMN Networks, ang radyo mo nationwide. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN. Balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1. Ito ang DYKR 1161 sa Kalibo. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagdiniyugan na. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 6, Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture at RMN DYKR Kalibo. Kasama ang Office of the Provincial at Municipal Agriculturist. Masagana ag sapat, kaya iya kita mag-aangat coconut. May ayad nga, udro adlaw sa atong mga tagpamati. Iyaw man kita sa atong Domingguhan nga pagtinuunan, masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Good noon. Tama ba, Sir Filmer? Good noon, good afternoon, good morning. Sa katunga-tungaan kita makaroon yun. Yes, Ma'am Sheena, no? Good. Happy ilabas lang sa atong yung mga tagpagamati, especially ra aton yung mga coconut farmers ag atong mga estudyante sa aton nga rang school on air. Yes, Ma'am Sheena. Yes, Sir Filmer. Agbagoro tanan, no? Sa ngalan ni Ma'am Flor Mortalia, raya inyong maging kaibahan Sheena Zante, halin sa Career Development and Management Section it atong ATI Region 6. Ag syempre, iya gihapon nagagiya katon Sir Filmer Jan Sasis it PCA Aklan. Ayun. So, Sir Filmer, very productive week, if not year, katon tanan, no? Yes. Oo, last week nag-monitor human kita. So, hello lang uman sa aton yung mga enrollees halin sa mga banwa atong tigsambilugon da sir ina sa Altavas, Banga, Ibahay, Atong Liba. paborito nga nga banwa, no? Gapermi gid ang kapamati. Aba. Atong kilala nga to. Oo. Basi mag-comment yung man imo sir, mag-text man Abang-abangan naton. Oo. Ibahay, Libakaw, syempre na ako gidro nag-agtoin ako kanoo nga to, sadyay na sa Bonza. Malinaw, syempre. Aron pagid suki man naton doon Oo, sir. hello Very kay much. Mamilin. Oo. Ikaw man ako. Ay, abo-abo gid sanda no, very active. Excited yun sa graduation, sir. Gapo pangutanawat Medyo magapit it ang ani. Oo, Excited sir. man yan ako. Baabo gid andang abangan kara pag-abot sa atong graduation, no? May pa-surprise. Tanawon natin, sir. Doon man number ko kanda. Yung ako, okay, sige, surprise lang mga moms and sirs. Tanawon natin, no? Sige. Nabas, syempre, atong naabot man, Tangalan ag Sebaste sa Antique. Ayan, so good. May ayad nga, utro adlaw lang kinyo, kung tama namin inyong pag-uilabas ina. Kami anay ni Sir Filmer iya makaron, no? Ag syempre, ro aton nga resource person, nga aton mabatian angan-angan,
i-greet lang naton anay si Ma'am Flor Mortalia nga on travel makaron no. Si inyo man bagay Ma'am Flor nga destinasyon. Ngani. Ano lang ma'am, safe travels. Yes, ag si Sir John Flor Salmorin nga kakahalin niyang sa Iloilo, nag-soap making sanda last week, ma-soap making nguman imaw next week sa Negros Occidental. Bo, kaabo-abo nga atong trainings makaron no. Oo, sir. Abo pa, no? Dahil nga ni sa atong programa nga CFIDP, abo gid ron naka-request, sir, no? Agbasi ma-cover, no? It aton nga mga capability building nga activities. Ay, kunta. Kunta, oo. Kaya ron. Oo, ay may Kailangan. ang akong impormasyon nga nabaton ay may meeting sa the next week kung ano ro mga mag-grant naton nga Yes. training sa mga nag-request. So abang-abangan naton doon mga moms and sirs sa mga nagsugat sa ATI ag sa PCA no. Basi may pag-aabuton yun kita nga activities bag-o matapos rudag-o na ginahabol-habol gid naton doon. Ngani, kami man sa PCA hay gina-pressure man makaron is because nga dayang CFIDP nga rahay kailangan gid within this year ay matapos namon do budget. Correct, sir. Dahil sa uman, ro aton nga budget, ro aton nga funds para gid sa aton nga mga mangunguma Yes, itiyo. Ma'am Sheena. Oo. So, last week, no, aton ginistoryahan do farm enterprise hambay ni Ma'am Norly. Norly, kakabulol-bulol yung kita. Hey. Anabi nga, ang nadumduman niya tabay kung paano ko no magmanggaranon. Do yun ginana nga. Gin-emphasize last week, no, ginpakilala na katon si Mang Juan. Hey, aton balik-balikan no roro yung hinunanon kung paano kita magmanggaranon pero syempre magayo-gayo paron sir aton anay nga planuhan itmayad no kung paano naton maabot do yung handom nga ron dahil nga niro atong programa ana nga tagagog kara nga tagline actually Sir Filmer no rogin ubright atong central office ay gawing negosyo ang pagniniyog do yun gid aro atong school on the air ro purpose no. Kaya sa uman gina-encourage ginamon ro atong mga farmers no nga atong tutukan gid ro mga last topics nga rahay raya gid no ro meet kung baga it aton nga diskusyon iya on air aton yun umpisahan sir diretso kita. Okay, ma'am. Oo, dahil ro aton nga resource person makaron he is very inspiring, very productive no not Yes. only as a former Former ng regional manager at Region 13. yon it PCA. PCA. Oo, ag makaron syempre imaw hay isang ka farm practitioner gun gid. Yes. Oo. Full-time nga farmer taron imaw. Correct, sir. And we are very happy nga binigyan niya tayo ng oras no dito sa ating programa. Siya rin po ay isang learning site cooperator natin from Region 13, owner and manager ng Amparitas Integrated Natural Farm mula pa sa napakalayong lugar ng Surigao del Sur no. Etong region na to ay napaka-productive when it comes to coconut production, correct, Yes, sir? Yes, ma'am. Oo. So, magandang hapon po sa inyo, Sir Ramon Barbosa. Magandang hapon po. Ay, yes. Magandang hapon, lalo na sa Region 6. Yes po, Yes, oo. sir. Ayan, sir, si Sheena po itong nasa kasama nyo at si Sir Filmer po ang ating kakibat sa PCA na on air ngayon. Ayan. Sorry lang sino, hindi ko kilala kasi ka na sa ibang mag-anchor sa Sir Pilmar. Magandang hapon ulit. Okay lang yan, sir. Yes, sir. Okay lang yan, sir. Walang problema po kasi lang po, proxy tayo ngayon Pero, okay. opo, kami po'y nagagalak. Once again, nabigyan nyo kami ng oras para i-guide yung mga aklanon coconut farmers at Antikenyo coconut farmers natin. Yes po. Oo. Ayan. So, sir, ang ating topic ko po ngayon ay napaka-broad, no? Pero I hope ma-cover natin sa isang oras lang. Alam mo, mataber yan. Ayun, sabi ni Sir Ramon, no? Ayan, umpisahan po natin ang ating topic under farm enterpriser, yung ating coconut value chain at mamaya ang ating marketing and business opportunities. Go ahead, sir. Okay. Sa Amparitas Integrated Farm kasi, Opo.
ang binabalyo namin yung value-adding products talaga. Mm. Hindi kami nag-produce ng coconut, nag-produce ng coffee, center crop, nag-produce ng livestock. Mm. Kung ang pinakataga yung value-adding product, in our case, ang paritas, ang isang whole nut kasi umabot sa amin yung 84 pesos per nut. Mm. Oh, mataas Medyo yan. mataas po. So, kumikita kami sa coconut husk lang, 12 piso, 12 pesos yan. Okay Yung sa po. coconut meat naman, kumikita kami ng 43 pesos. Yun naman sa buko Diyos, yung coco water na mas masarap at saka mas nutritious i-compare kaysa buko. Mm-mm. Kumikita kami ng mga 30 pesos niyan. Mm. Pero yung coconut residue namin, yung sapal, ay ginawa namin ng pagkain ng sa livestock kasi organic farming kami, nature farming. Opo. So binalik lang namin yung sa baboy, sa kambing, sa tilapia, sa pato at saka sa mga manukan. So circular economy kami. With lahat ng products namin ay pinakapakain namin sa mga turista at saka yung mga trainees na nandito ng training sa Paritas. Mm-mm. Mm-mm. Yes po. Ayan. Pamshin. Opo. So, ang ganda, no? Ayun na agad, meron na tayong value for our products. Kasi mostly pala processing, sabi ni Sir Ramon. So, Sir, ano po ba yung, ano po natin, introduce po muna natin sa kanila yung tinatawag na coconut value chain. Ano nga po ulit yung composition ng ating value chain na iyan? Basic po muna. Yung value chain kasi ng coconut, Ma'am Shin, ay masyadong mahaba yun kasi ang coconut ay mas may kahaba na value chain. Opo. Marami siyang kagamitan, marami siyang kagamit, saka maraming involved talaga Opo. na mga farmers, saka maraming ma-involved na mga workers, saka empleyado. Mm-mm. Kasi, bero mo, sa pagkukupra pa lang, ilang tao magamit mo. Sir. Tapos, yung sa mga pagaling makarga ng motor, yung sa buyer at saka trader. Mm-mm. Kailan kung kinukupra natin yung coconut natin, masyadong maliit ang kita. Mm-mm. Sa ngayon, nasa mga 25 pesos per kilo. Wherein ang production cost is only something like 23 pesos also. Mm. So, tabla ka lang. Mm-mm. Tabla ka lang. O, kung kumikita ka ng something like sa atin kasi nasa mga 1.5 tons lang, 1.5 tons annually kasi sa mga 4,000 to 6,000 at saka berries natin, nasa mga 37,500. So masyadong malugi yung farmer. Kaya kalimitan, wala na masyadong na farmer, wala masyadong mag-coconut farm kasi kutob lang sa kopra in which malulugi tayo. So sa value chain kasi ng coconut, kalin sa trader, mag-value adding tayo, nandiyon yung coconut husk, gawin natin ng coconut, gawin natin ng coconut, mga organic fertilizer. In which yung coconut nakaibid na yan sa 11,524. Sa ngayon kasi kami wala kaming limit pagbili ng coconut. Halos every year mayroon kaming 3 million square meters na requirements. Yung coconut naman, marami kasing gumagamit ng organic fertilizers in which yung coconut ang pinaka prime na materials pag-convert ng coconut, pag-convert ng organic fertilizer. Saka ginagamit namin yan sa feedings ng livestock namin sa kambing, sa kababoy, sa manok, sa poultry. Yes po. Within after 6 months, ay kinarvest namin yon at saka ginawa namin ng organic fertilizer. Balik namin sa mga tanim namin. Coconut, kakao, coffee, mga ganon, at saka sa ibang tanim na sa farm. Hello, Shen. Yes po. So, yung coconut meat naman namin, yung pinaka-prime product talaga is yung virgin coconut oil. Yung kasi ang pinakamataas na value. Minsan ginawa na namin ng coconut cooking oil. Minsan ginawa namin yun ng simpleng lang, yung para pang biodiesel. Pero ang pinakano talaga namin yung virgin coconut oil, in which kumikita kami ng 43 pesos. 43 So sa makatuwid yung coconut meat namin, kinakonvert namin yung cocoa flour minsan. But if in case hindi masyado matumal yung bintahan, kasi nasa mga 60 to 80 pesos per kilo lang siya, ay binabalik namin sa farm as feeds na lang sa animals, sa mga patuhan namin. Meron kaming patuhan na 300, meron kaming mga 500 heads na chicken, meron kaming mga kambing, mga 200 heads, meron na kaming baboyan. In which kasi, mas practical kung ibalik namin ang pagkain sa mga hayop kaysa bibili tayo ng feeds. Yes po. Okay, so ayun. So Mas maraming matitipid. Oo, very tipid, no? Tsaka nagka-idea na po tayo kung gaano natin ma-maximize ang coconut.
Sige. So sir, na-mention niyo po no na kayo po ay coconut, cacao at Coffee. Coffee. Ayun, sir. Banana na baka. Sige po, kwentuhan niyo kami diyan, sir. So, ang pinaka-best na intercrop kasi sa coconut is yung cacao at saka coffee. Kasi kami sa amin lang, yung isang cacao plants namin, kumikita kami ng, yung 1 hectare namin, Yes, sir. kumikita kami sa mga 2 kilos per tree per year. So, nasa 1 ton. Yung 1 ton namin yung cacao at saka coffee. Yung coffee naman, sa mga 1 ton rin. Ang kalimitan kasi ng farmer, binibinta lang yung cacao beans ng simple 100 to 115 pesos per kilo. Pero in our case kasi, kino-convert natin ng value-adding product. So, kumikita kami something like 700,000 a year. 700,000 a year sa coffee per hectare ng coffee at saka cacao. Opo. So, sa coffee naman, value-adding product rin. Kasi yung cacao namin, kino-convert namin ng ice cream, tablia ice cream. Kino-convert namin ng tablia, kino-convert namin ng tablia drinks. Yes po. So, malaki yan. Minsan, abot kami ng 1,000 per kilo. Yung coffee naman, ginagamit namin sa coffee ground. Mayroon na kaming coffee ice cream. Mayroon na kaming body scrub na gawa ng coffee at saka sa cacao. Parang maganda yan, sir. Body scrub. Opo. So, So, yung planta kasi namin, mas lalong maganda sana kung ang farmer makita yung mga planta namin at saka yung plantation. Kasi minsan ang farmer hindi maniwala. Pero pag pumunta sila sa planta namin, makita na lang simpleng planta lang. Opo. Wherein yung investor na maliliit sa mga 3 to 5 million, kaya niya. Kaya kikitain yung mga yung coffee at saka cacao. At saka organic kasi kami, lahat ng mga waste namin, balik namin sa coffee, cacao at sa coconut. Sabi ko kanina, yung mga kukupit, yung tapos yung mga dumi ng kambing, Opo. dumi ng baboy, dumi ng manok, balik namin yun sa farm. O circular economy kami. At saka lahat ng mga products namin ay local muna kami kasi binibuild up namin yung mga local market. Kasi pag iniisip ko kasi palaging abroad, palaging export. Yes po. Mahirapan ka doon sa export eh. Kasi may export na rin kami pero karamihan, 90% sa product namin ay local. Local ang ating mga mamimili or locally nating binibenta, sir. Opo. So, ano po yung mga strategies natin dyan, sir, para po sa kaalaman kung bago pa lang po yung ating farmers, no, sa pagnenegosyo? So, ang pinaka-strategy talaga, yung foundation, yung start ng pagtanim mo. Kasi karamihan sa farmer, pag dating ng seedlings ay tanim agad. Sa amin kasi hindi. Binibinta ko yung foundation na pagdating ng seedlings, sinisison ko yun for 6 months. So, 6 months before magtanim, gaya ng niyog, gaya ng coffee, gaya ng cacao, nagawa na kami ng hukay 6 months before. Kunwari, 6 months. July, ang seedlings. December pa namin itanim yan. Kasi nag-prepare pa kami ng naghukay ng 6 months kasi linagyan namin ng basal na fertilizer gaya ng kukupit na 1 sako. Tapos, linagyan namin ng 4 na kilo ng kambing, bawat hukay, bawat hole. Opo. And then every month, linagyan namin ng 1 kilong Opo. goat manure. Every month yun, hanggang pagdating ng 6 months. Yes po. So after that, preparado na yung isang butas na taniman ng coffee, cacao at saka coconut, wherein yung organic fertilizer na linagay mo, ready na yon for consumption sa tinatanim mo for the next 2 years. So wala ka ng problema sa production stage ng coconut, coffee, cacao kasi Opo. naka-ready na yung hukay mo na tinatamin na taniman mo ng coconut, coffee at saka cacao. So wala kaming gamit na synthetic fertilizer, in which yun lang talaga yung organic fertilizer galing sa mga dumi ng baboy, kambing at saka kukupit. So, makakasustain na po iyon ng 2 years, no? Tama, sir? Yes, for the first 2 years, first 2 hindi pa years. kasi malaki ang requirements niya sa nutrients. So yung linagay natin na 1 sakong kukupit, at saka something like mga 10 kilo ng dumi ng kambing, every month binagay mo kasi 1. Pag-start ko kasi 4 na kilo, tapos every month mayroon kang 1 kilo. Then after 1 year, mag-start ka na mag-mulching ng coconut husk. Ayan. Mag-start ka na ng mulching something like 120 coconut husk. Kasi kung kwintahin mo yan, equivalent yan ng mga 2 to 3 kilos na complete fertilizer. So after mag 2 years, mag-decompose na yung coconut husk na linagay mo, yun na rin ang magsuporta na
nutritional requirements para sa tanim for the next 3 years. So every year, maglagay talaga kami ng 120 coconut husks para at least preparasyon yun sa nutritional requirements niya every year. Ayun. May ano pa, no? May farm tips pa si sir na ano. Ayun pala, sir, yung strategy. Or, Sa umpisa pa lang. opo, sa umpisa pa lang, i-ensure na natin na maganda ang Oo, ating... oo. Hindi pwede yung nang pagdating ng similya tanim kaagad. Wala. Opo. Karamihan sa binigay natin sa TCA, sa DTI, sa mga government agencies, ay wala talaga 10% lang ang nabuhay kasi ang permit pinabayaan na. Saka yung cultural management nila, Opo. hindi naakma sa natural farming. Kasi sa natural farming, you go with the nature. Hindi mo rin masyadong linisin yung tinataniman mo kasi pagdating ng panahon, wala nang alternate host, wala nang alternate host sa mga insects na hindi na siya dadapo sa baba sa mga dumi, sa mga damo, kundi doon siya atake mismo sa mga tanim natin na kakao, coffee at saka coconut kasi masyadong lininisan ng farmer. Hindi dia inano yung nature. So, kailangan talaga mayroon kang cultural management that will adapt the nature farming. Yan, natural farming ang ating anggulo ngayon. So, that's, thank you, sir. Ngayon naman po, balikan ko po yung mga produkto na na-mention nyo kanina, sir. BCO, meron din tayong non-food products, no? From cacao and... Mayroon tayong mayroon tayong 23 line products sa 23. Amparitas. Opo. Mayroon tayong 16 na non-food. Saka mayroon tayong 7 na food products galing sa coffee, cacao. Opo. 16 tayo doon sa coconut. In which 12 ang food products diyan at saka yung non-food ay 4. Okay, sir. So, pwede niyo pong ikwento sa amin, sir, kung paano nyo umpisang binenta ito, sino po ang ating network, ganon. Wala kaming problema sa bintahan kasi in-establish namin yung local market. Local po Tapos, na talaga. May local market. Tapos, nung nag-start kami, tumutulong na rin yung DTI, tumutulong din yung PCA, tumutulong yung ibang agency, na at least laganap man lang, ma-expose kami sa ibang mga market. Nakapasok din kami sa Shopee at saka sa Lazada. But, ang pinaka-importante yung local market talaga. Yes. Then, most of our product kasi, ang inano namin sa farm, sa araw-araw kasi mayroon kami mga 50 to 60 participants every day training sa farm. Opo. Kaya wala kami problema sa soft drinks kasi organic food tayo galing sa tadi. Yung sugar namin galing sa cocoa sugar. Yung mga juice namin sa snacks galing sa buko juice. Yes po. Galing sa Coca-Cola. Yung morning namin beverage is coffee or tablia o tsokolate. So lahat kasi doon, sa farm pa lang, maubos na. Then sa pag-uwi ng mga trainee ay dala ng mga pasalubong, ubos pa rin. Kaya minsan, kumukuha kami sa ibang supplier wherein galing na na-train sa amin. Kasi Opo. yung galing na-train sa amin, nagkasunod sila sa protocol namin paano mag-ferment, paano mag-process ng coffee, paano sir. maggawa ng something like virgin coconut oil. Kasi karamihan sa training namin, nagninegosyo na rin, wherein binibili rin namin yung products nila na train namin sa Amparitas. Okay. So, ayun. So, at least may means na po, no, si farm, Amparitas Integrated sa kanilang marketing. Pero sa mga mag-uumpisa pa lang po kasi, sir, minsan nadi-discourage sila na parang sa tingin nila wala namang bibili sa produkto nila, lalo na kung Hindi, local lang. walang problema. Basta may products ka, madaling ibenta. Mahirap magbenta kung wala kang produkto. Kasi nagbibenta ka, wala kang produkto. Kaya Correct, gumawa tayo. Opo. Ugat kasi sa project proposal, kailangan mayroon kang 3 months, at least 90 days na inventory period na kunwari, yung 90 days period sa pag-umpisa mo na hindi may binta kasi nag-start ka pa lang, promotion ka pa lang. So, yan ang i-adjust mo na 90 days. So, after that, kami kasi, after 10 days, after 30 days, at least nakilala agad kami. Kasi in our perseverance, persistence, and patience, Yes po. before kasi nag-fall back kami sa Amparitas, at least ini-establish namin yun kasi okay lang ako kasi regional director ko dati, at least madali siya. May mga influencer at koneksyon. Pero sa mga farmer kasi, lalo na sa amin, malapit sa amin, after sa training, kami muna ang bumibili. Tinutulungan muna namin yung farmer.
Para at least makastart na pa lang sa market nila. That in case wala pa silang malaking bintahan, kami muna ang bibili. Kami na muna ang nag-start up. In which, hindi namin binabarat. Opo. Mahal rin bili namin sa kanila. Transparent kasi kami. Wala kang blessings pag hindi ka transparent. Pag inuloko mo ang farmer. Oh. Kami, open hands kami palagi kasi pag nakita ng Diyos na open yung kamay mo, Opo. dagdagan ka pa ng mga grasya. Yes. Kasi ang sinasabi na open, marunong kang tumutulong financially, marunong kang tumutulong sa mga farmer technically, at saka yung sinasabi hindi ka masyadong maramot sa mga technology na alam mo, na mga sikreto lahat na ibigay mo talaga sa kanila. Kasi ang importante yung sustainability ng project. Madali mag-establish ha? Madali mag-establish lalo pag may pera ka. Kasi madali yan. Madali yan. Kasi may pera. Ang importante yung sustainability. So gaano po sir kahalaga yung sustainability at ano po yung mga unang steps o mga steps na pwedeng tahakin ng ating farmers para maabot ito? So ang pinaka-importante talaga yung foundation mo sa pagtanim. Kasi yung tanim mo kasi ng kupi, kakao, abaka at saka yan, hindi yan kagaya ng palay, kagaya ng mais na after 4 months, hina-harvest mo na. Kasi Yes, lifetime yan eh. Ang kopi kakao, lifetime yan. Paabot pa ng 100 years. Yung niyog naman, mga 100 years. So, kailangan mo talaga i-build up yung foundation. Kasi kung wala ka foundation na yan, mahirapan ka pagdating after 2 to 3 years, stantig-dot yung mga tanim mo, ang isipin mo, ay baka patulin mo na lang. So, pangalawa after that, huwag kang masyadong magbinta ng raw. Ang pinaka-importante ay tumunog ka sa DTI, tumunog ka sa PCA, bumisita ka sa Amparitas para malaman mo paano magawa ng mga value-adding product. Yes po. Parang awareness, makita nila. Ma'am Shin, Yes lahat po. kasi ng mga taga-DTI halos sa buong Pilipinas, DTI, ETI, nagtatiming sa amin. Kaya pagbalik nila, marami nang marunong kasi hindi rin kami nagmaramot eh. Yes, sir. Binigay namin lahat sa secreto at sa technology. Opo, o nga po si Ma'am Kat nga po, ang ating project officer sa School on the Air ay naging estudyante mo noong So, dyan. nanalo ko. Bago kami nanalo last day, the other day, nanalo kami sa Department of Labor. Kami ang national champion, Wow. national awardee sa mga lahat ng mga sa buong Pilipinas, 192 kami ang nanalo kasi siyempre yung proper compensation ng mga tao, yung technology, Yes hindi po. kami maramot, binigay namin lahat. Yan ang mga requirements para at yung expertise. Para at least rin, ang mga nalaman namin, expertise namin, may transfer namin sa inyo. Lalo na sa Aklan kasi actually ang Aklan, malapit siya sa puso ko. So nag-start ako sa Aklan in fairness kay Jojo Galban, yung that is PCA. Ay, yes Doon po ako si Ma'am nag-start Jojo. sa komite. Sa Coco Oh, Sugar. doon ako nag-start kay Jojo sa si Jojo Galban. Opo. Kaya malapit ako kay Jojo, malapit ako sa Aklan kasi doon ako nag-umpisa. Something like 15 years ago. Doon ako nag-umpisa. Linibot ko yung buong Pilipinas. In which si Jojo naman, hindi maramot yan. Yes po. Nag-retire na yun, di ba? Yes, sir. Oh. Oo, ay eto si Sir Filmer, sir. Si Prebe, ano yan? Ano kayo, sa provincial manager pa si Prebe. Opo. Yes. Kaya malapit na ako sa Aklan kasi doon ako nag-start. Kailan Hindi ka ako babalik dito, pwede sir? Ako pabalikin mo. Oo, mukhang Pero mas ano eh. mabuti. Kasi Mas po, mabuti kayo lang magbisita dito. Kayo lang magbisita para oo nga makita naman. niyo. Kasi kung correct. hindi makita ng farmer, yung sabi nila na salita ng salita. Tapos sabihin ng farmer, mayroong ka ba nito? Mayroong ka ba nito? Opo, kasi hesitant pa rin sila, sir. Anyway, sir, congratulations. Mayroon tayo. Anyway, sir, congratulations pala doon sa napanalunan niyo. Salamat. And Salamat pa rin kasi. Ang sikreto kasi yung convergence din. Huwag mong i-discount yung mga ibang agency. Kasi yung ibang agency kasi, TCA, DTI, mga duli, iba-ibang agency. At siyempre, ang ano natin dati, ang mga pakay natin, tumutulong tayo sa farmer, di ba? yes, sir. So, kung anong problema naman, pwede naman yun masagot. Kung hindi masagot ang isang agency, pwede tayo lipat sa ibang agency para at least matulungan tayo paano. May lago yung negosyo, may lago lahat. So, yung mga farmer, encourage natin na hindi sila pwedeng mahiya na pumunta sa mga agency. Yes. For they can convert these purposes, matulungan sila. And in addition, sir, may mga farmers tayo na nakapunta na diyan sa sa Amparitas. Itong si ADC Farm at ngayon naging isang role model ka na rin sa kanya. Nakapunta ko siya ng kanyang LSA na din at accredited na training center ng TESDA. So yun yung isa sa mga beauty ng
what do you call this, benchmarking, na at least makita talaga ni farmer yung kung ano yung nangyayari doon sa yung mga processing facilities and on the ground na totoong technology na share ng iyong mga yung farm, syempre. Ayan. So, At least makita nila yung farm na gamit sa natural way. oo. Kaso sir, baka mag-request po ng sa atin. Transportation. Ayan. So, hopefully magka-activity kami sir na kung saan pwede namin silang ma-assist, no? Karamihan sa nagpunta rito, nag-request ng NGO, yung galing sa Tawi-Tawi, galing sa Abra, o galing, tropic country kasi, mayroong galing sa Cebu, nag-request sa NGO, may nag-request sa congressman. Ayan, mga techniques. Sa DTI kasi, sa CIDT funds yan, di ba? Kailangan Yes, sir. marketing. Yung PCI naman, hindi naman tayo makano sa PCI kasi hybrid decision lang kayo, di ba? Yes, sir. Pero, sa ETI, pwede kayo sa ETI. Kasi maraming mga nag-benchmarking dito, nag-request sa ETI yung funding nila at saka sa DTI. Opo. Ang core din yan, syempre, sa capability building activities natin, sir. Oo. Ayan. Kasi yung TISDA rin kasi, sa training sila sa TISDA. Pwede rin kayo mag-request sa TISDA na mag-undergo ng training. Meron ilang TISDA ang magbayad sa mga farmer na pumunta rito. Mayroon pa silang 160 pesos sa allowance per day. Yes. Pero ang problema lang yung gasto sa transportation papunta rito sa Surigao. Opo, medyo Pero madali man yun, mamakano yun. May mga congressman, mga ma-NGO na mga request yun. Madali lang yun. Basta Ayan at na least po. na Ayun. willing talaga yung mga congressman. Willing talaga yung mga NGO niya. Mga ninja moves natin, Sir Filmer, no? Para ma-achieve natin ang ating goal kung saan. Pero Oo, sir, mayroon naman yung silang, mayroon naman sila mga training machine, mayroon naman mga training fund. Yung congressman, mayroon silang 5 million na training funds. Pwede yun. Kasi alam ko yung kung nagkausap kami sa TISDA na Secretary General dati, yung mga congressman, mayroon talagang funding sa training, wherein pwede kayo mag-request doon. opo. So, sir, balikan ko po ulit ang ating marketing natin, business opportunities para sa ating mga coconut farmers, especially sa mga nag-uumpisa pa lang kasi po hindi natin mawawala natin sa kanila makukuha na nag-hesitate pa rin sila, hesitant sa pag-venture into, especially into processing, lalo na po kung hindi masyadong malaki or marami ang kanilang resources. So, encouragement niyo po sa kanila, sir. Ano yung mga pwede nilang... ang kinasimulan sa mga farmer, mayroong isang consolidator. Mahirap kasi farmer, ang binta lang niya weekly. Mayroon na siyang 5 bisyo. Mayroon siyang 10 bisyo. So mayroon talagang isang katayo na consolidator. Yung consolidator kasi, pwede rin doon kami kukuha. Opo. Siya na rin ang magbinta, siya na rin ang direkta magpunta sa DTI, siya na rin magpunta sa mga sa Shopee o sa Lazada. Wherein, walang problema yung bisyo kasi karamihan accepted yung bisyo eh. Yung cocoa sugar, accepted na yun. Yes. Walang problema sa coconut kasi ako, anytime sa coconut, kahit ilang milyong square meters, bilhin ko basta meron. Palagi na ako kumukuha sa Aklan. Nakakuha ko sa Aklan sa Iloilo. Kumukuha ko ng coconut doon. Kumukuha ako sa Cebu. Kumukuha ako sa Zamboanga. Nakakuha ko last November sa Iloilo sa may ano ba yun? Anong buok ba yun? Tubungan? Sa kay Jepre, hindi kami nakuha kasi mayroon kukunti lang. Mas mahirap din Sa kung ang Capiz po. sasakyan ko pupunta doon. Tapos lugi ako sa tracking. Okay. Sige po. Nakakuha ko sa Iloilo the other year, 180 rolls. 180 rolls. Rolls. Okay. Ayan. Kasi kami sa Pilipinas, kami pang pinakamahal eh. Ang balihan sa Bicol is 1,800 pesos per roll. Per Kami roll. 2,500 pesos per roll, pick up price yun. Kami pa rin ang pinakamahal sa paritas ng bili ng coconut. Kung mag-import ka galing sa Vietnam kasi 247 pesos per roll. Kaya lang, may magastos ka rin na kunti. Pero hindi kami kumuha galing sa ibang bansa kasi Opo. tinutulungan namin yung local market sa atin Priority talaga. natin iyan. Mayroon akong machine galing sa India na 1.7 million yon na ihulog mo lang yung fiber, labas siya, lubid na. Kaya lang mawalan ako ng worker na 46 katao. Bakit, sir? Mechanical kasi, mechanized. Oo nga. Kasi pag mawalan ako ng tao, sayang naman yung mga tao ko. Pero ano lang siya, parang alternate lang kung sakaling tagulan, mga ganon. Hindi ko talaga ito na full operated kasi inuna ko yung mga tao. Kasi ang purpose namin is generation employment. Isa rin po yan, no, sa ating mga Pagtulong sa mga tao, lalo na yung mga trabaho, lalo na yung mga farmer. Kasi kumikita sila something like 450 pesos to 500 pesos per day. Sa Okay. twiners na yun.
Sir, kayo po ba ay magpa-participate sa ating Coconut Congress? By the ways na parating ngayong November, no? Dito sa Hindi ko alam kasi wala akong invitation. Walang invitation. Wala akong invitation. National ba iyon, Sir Filmer? May idea po ba? Merong national, meron ding regional. Regional. Kailan ba yun? Kailan ba yun? Ano yun, sir? November 8 to 10. Siyempre, ang Congress na ito ay nakafocus sa tatlo nating crops, no? Ang coconut, coffee, at Ito cacao. din. Mayroon kasi ako bisita na galing sa... Magbisita akong gobernador sa mga municipal mayor ng Zamboanga del Sur. Opo. Sa Sibugay, yung fix na yun kasi gusto rin nila mag-replicate ng paritas kagaya sa ginawa ko doon sa tapos November 13 kasi hanggang sa 18 yung taga-ETI Central Office. Okay. Papunta rin to, gagawa kasi kami ng manuals para sa coconut planting, cacao at saka sa cruising o gano'n. So ano yun, November 8 to 10? Opo. Oo. Wala kami invitation, mabuti kung ano kasi marami namang mga marunong at saka matalinong tao doon. Hindi na kayo pwede. Busy si Ano-ano Sir pa Ramon. kasi. Ay, yan pong gagawin ninyong manual ay under CFIDP rin, sir. Si PDT, sa ano yun, sa ETI yan. Ayan. Parang rubrics, parang may comics yun, di ba? Ayun, marami Pero, look forward. may nagtawag sa akin, Yes, sir. sabi niya, October 18, hindi pala natuloy yun, October, sa Dumaguete yun. Opo. October 18 ba, sa Dumaguete? Sa Iloilo ba to? Sa Iloilo ba itong gaganapin? Opo, Iloilo City. Ang Sa ating akin ba, Congress. hindi pa ako nakatanggap ng ano. Kasi mayroon nilang tawag sa akin sa Iloilo. Pero sa Tugigaraw, kasi mayroon ako appointment sa 789. Hindi. Tugigaraw is 17 pala, 17, 18, 19. Dalawang araw sa Tugigaraw. Yung DTI rin doon, DTI kasi gusto nilang ano sa farmer. Kasi ang ano ko talaga, Ma'am Shane, hindi kami basta-bastang lumabas doon, mag-training mismo sa region nyo. Kasi yung equipment kasi namin, yung masilas na equipment, saka kung magturo Andyan kami, hindi po. masyadong efficient, hindi masyadong effective kasi hindi makita ng farmer kung ano yung ginagamit namin na equipment. At naintindihan namin yan, sir, kasi yan din talaga yung nabibigyan ng emphasis, especially mag-roll out kami ng training under CFIDP. Mahalaga talagang yung hands-on nila, ma-experience nila yung machines natin. Kasi hindi... Saka makita ng equipment na pwede. Correct. Kasi karamihan kasi sa planta na malalaki, pag makita ng farmer, sabi, hindi namin kaya to kasi malalaki yan eh. Yan 10 nga million po, to sir. 5 million. Opo, yun ay nadidiscourage Sa atin sila. kasi, sa atin kasi, pag makita ng farmer, sabi nila, kaya ko pala to. Dehydrator, gano'n, grating machine. Kaya ko pala to i-produce. Ganun. Oo. Especially, sir, kung Yung mga planta na pwede. may kasama sila, no? Ang maganda yan is mo na lang. Magano ka lang sa ETI, magano ka sa PCA. Yun. Parang ninja mob, sabi mo. Ninja mob. Ninja. Yung ETI, saka dito tutulong yun. Saka mayroon pang LGO. Yung LGO kasi proponent mismo na LGO, isang ano yun, isang potential na magbigay ng pera yun sa'yo para at least man lang pagbalik nila, ma-implement na yung livelihood program na galing mismo sa mga agency na tumutulong sa atin, di ba? Yes, sir. Kayo po ba, sir, ay meron ding farmer co-op association dyan? Ako may association na po may co-op, pero alam mo naman, sa Pilipinas, 99% ay wala talaga. Ang hirap sa yung co-op. Kaya mahirapan din ako mag-move kung may co-op ako. Kaya Opo. may member ako sa co-op. Pero mismo yung Amparitas kasi, sole proprietorship namin yun kasi ang Yes. purpose namin na sustainability talaga, na walang sikreto na may itago, may bigay talaga namin sa farmer. Kasi baka iba-iba ang management, iba-ibang tao. Pagdating ng panahon, sabihin nila, hindi nila pwedeng kopyahin ito kasi baka may kompetensya sila. Kami iba. Bigyan namin lahat kasi isa kami sa mga consolidator sa buong Pilipinas. If in case na marunong na yung farmer, pwede namin i-consolidate. Pwede namin bilhin yan kung sakaling pareho. Pareho sa gawa namin. Sa pamagitan ng nakatraining sa amin, so sila ang unahin namin na bilhin para at least na hindi rin masayang yung training lab sa negosyo nila. Okay. So, Sir Filmer, baka meron pa po tayong gustong i-explore na subtopic na pwede nating tanungin kay Sir Ramon? Oo. Yan talaga yung ano kasi, Sir. yung sa farm namin, maliban sa cacao coffee, mag-ano kami ng livestock kasi mayroon kaming mga organic chicken. Si organic chicken namin, pinakain namin yung mismo yung residue ng coconut sapal. At saka sa paggawa namin ng cocoa sugar, di ba, minsan mayroong dumidikit sa mga kawali, sa kaldero, di ba? Yung gano'n.
ginagawa namin yun ng antibiotics. Pinapakain namin yun sa manok, sa pato, pinainom namin sa kambing, pinainom namin sa baboy. So, kailangan talaga integrated mo para at least na zero waste ka. So, minsan yung saging namin na hindi namin binibinta ng mismo raw na saging, kundi banana chips namin, banana chips. Kasi yung balat niyan, at pwede rin pahinugon after 3 days. Pag may ilo-ilo ng konti, pakain mo sa kambing, pakain mo sa manok, pakain mo sa pato, pakain mo sa baboy. So Yes, yung sir. cacao pods namin, pinapakain din namin sa baboy, kambing. So zero waste tayo, farm to table. So, ano pala sir, yung mga farm waste is bumabalik din doon sa farm mismo. Ibalik natin lahat sa livestock. Ibalik natin sa livestock yung pwede makain. Mm-mm. Tsaka ano rin sir of what I've known, yung mga farm waste like syempre yung mga pods natin, pwede nating ibalik doon sa cacao natin para at least yung mga fertilizer natin hindi tayo mag-depend solely doon sa mga commercial, di ba? Yung cacao pods kasi pag after na biyakin, Mm-mm. kakain pa rin ng kambing yan. Kakain pa rin ng kambing. Tutuhatin pa rin ng manok yung sa ilalim. Mga pato kakain pa rin. So yung maiwan na pods, hayaan na lang doon ma-decompose. O kung mayroon pa mang maiwan, ay ipon-ipunin lang namin, kakadalhin namin sa aming organic fertilizer na building para po further decomposition, saka further na magamit siya kung magawa ng organic fertilizer. Okay, so sige po Sir Ramon. Sir, any additional guidance, encouragement po talaga para sa ating mga farmer dito sa Aklan at Antique pagdating sa Okay. business? Mansin, maliban sa value adding, Opo. yung kasi may mga coconut kasi na hindi siya pwedeng gawin ng DCO. So mayroon na kaming white copra dryer na simple lang, 6,000 na copra dryer, 6,000 ang investment niya. Mga 4 to 5 days ang drying niya, pero pabayaan mo lang. Ano lang siya, ibabad mo lang sa kainit. After 5 days, white copra na yan. So at least makita ng farmer yan, marami na rin farmer pupunta rito, may mga taga-filmic, at least makopya nila paano, para at least na hindi rin mahirapan yung farmer pag mag-produce ng white copra. Opo. Okay, sige. White copra, ayan. Malinis Yeah, na white copra copra. yan. Pwede makita. Yung sa ating kasing investment na 5 to 6,000, nasa mga 2,000 yan ang kaya capacity. Nakita, meron dyan sa Casco Farm ko, Yes, sir, no? Nakita, parang white nakita ko copra. na yan. Oo, Kasi malinis na mayroon din siya copra. sa Kaskupam ko. Mayroon din siya sa Kaskupam ko. Oo, napakabango at napakalinis. So, ayan, another byproduct to venture on. Ayan. Yes. Sir Ramon, Sige lang, Jim. Maraming salamat sa pagbigay mo ng pagkataon for me na at least maibigay ko yung mga informative and technology sa mga encouragement sa farmer na huwag pabayaan na maging coconut farmer pa rin kasi malaki talaga kitain sa coconut. yes po. Lalo na pag may intercrop ka, nakakao, coffee, banana, avocado, din at saka may livestock ka pa rin sa ilalim ng coconut plantation mo. Yes. Kung makukusugar ka, kaya mo kikita ng 2 million per hectare Ayan. Kung integrated farm ka, kaya ka ng 3 to 5 million. Mayroon ka manok, baboy dyan. Sa isang hektare, kaya kakita ng 3 to 5 million. Ma'am Jojo, kaya magkano na yung kinita niyo sa Coco Sugar pa lang? Sa Coco-Sugar pala, kikita ka ng 2 million na higit. Pero Ayan. sa amin kasi mayroon kaming beverage, Coca-Cola. Beverage. Pero yung Coca-Cola mas malaki ang kikitain mo sa Coca-Cola. Kasi sa amin kasi, pag hindi mo magawa ng Coco-Sugar, pag yung pH niya is 5.7, Coco-Sugar yan. Pero pagbaba na ng 5.6, gawin namin ng Coca-Cola. Pagbaba pa rin ng pH niya to 5.4, gawin na namin yung Coco-Nectar. Ang pH Pagbaba by pa rin ng pH niya to 5.2, gawin namin ng Coco-Aminos. Pagbaba pa niya ng 5, pH niya pababa, pwede kami alcohol. So ang last niya is 4.4 pH yung vinegar. 5 agad yun, sir, no? Grabe. 5 klaseng Wala products kaming sa waste, wala isang kaming waste. Walang Pag yun ang tapon. standard ng yung standard model na sundin mo sa paritasyon, kikita mahigit ang farmer almost 4 million. Yung Ayan. standard niya. So, pupunta tayo doon, sir. At Kasi titikman natin ang 2018 pa kami Coca-Cola. nag-umpisa, alam na namin yung economics saka yung analysis, financial analysis kasi 4 years na kami yan. Yes, sir. So, kahit isang sintimo, kaya na namin yan. Ang nakagandahan sa amin kung mag-training kayo dito kasi mayroon tayong, sa 10 days kasi mayroon tayong 2 days na break-even analysis. Yung break-even analysis kasi, kailangan yun kasi para makita ng farmer kung ilan ang pwede i-produce na kikita siya.
at ilan ang pwede produce na hindi siya kikita. At ilan ang production cost, lahat na at least na break even siya. So kailangan niya sa farmer, at least mga pinaka-basic yun, kasi karamihan sa farmer natin co-op, produce, pero hindi niya alam na lugi na pala, wala siyang kita, tapos lahat ng mga gastos, bigay ng pera sa gobyerno ay naubos na, Yes po. Sayang. tapos pati pa pambili ng bigas ay naubos na, kasi wala silang break-even analysis. Opo, ayan. So, that's it, no? Ramon, sa uulitin po, sana makapunta kami dyan Yes. soon. Saan makabalik Oo, ako at doon? least yun ang ano mo, yun ang at least na pinakauna mo na isip-isipin at gagawin. At least maka-benchmark tayo mga 15 farmers para at least makita nila, Opo. makapagsabi na ganito pala yun, makapag-inform sa iba na ganito pala yun, at least na susunod tayo sa model kasi sa Paritas kasi in-encourage kami magbisita kasi hindi na kayo sa blank wall. Ang mangyari sa farmer, copy-paste na lang siya, copy-paste na lang. Kasi nandiyan lahat ng technology. At talaga namang hindi natin Kasi, pinagraramot sa kaya kanila. kung mag-umpisa pa kasi ang farmer, mag-start up pa siya paggawa ng negosyo, para siyang mag-research pa, para siyang trial and error. Yes po. Pero sa Paritas kasi pag mag-ano kayo, copy-paste na lang. So hindi na kayo gagastos ng malaki. Andyan na yung overall analysis ng ating posibleng Ikaw, Jen, negosyo. maraming salamat. Ayan, maraming sa po Sir Ramon Barbosa, ang ating owner ng Amparitas Integrated Natural Farm. Thank you so much, sir. See you soon po. Yeah, okay. Sige. Magandang Ano lang, tanghali. ingat ko kayo, makabisita rin doon para at least makita niyo, ha? Opo. Okay, sir. Maraming Thank you salamat po. again. Sige, God bless and happy weekend. Thank you, sir. Magandang tanghali po. Thank you, Ma'am Jen. Thank you, Ma'am Jen. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ayan. Wow. O, diba? Balik ka na doon, Sir Filmer daw. Balik. Oo. Pero balikan ko lang, sir, no? Kasi na-emphasize talaga. Diba? Nagtatagalog na ulit tayo kasi natataman kita, no? Pero sa uman, hambay ni Sir Ramon, gin-emphasize na actually record skipping atong Yes. gindiskusyonan man ko last episode, Sir Filmer, no? Actually nga din man the topic na akon nga gin-attenan nga training no sa sa Iloilo, which is funded it andang provincial government nga tanan nga mga AEWs igto ay at least maturan about sa coconut. Tanan doon medyo capsulized nga coconut specialist. So, sambilog sa mga topic natong gin-emphasize igto, raw economy it coconut processing, coconut production, which is gin-emphasize man naton igto nga si farmer dapat may ana gid nga records. Syempre, din atong topic man last week nga may recording di ka to gin-discuss man din naton do mga gin-mention ni Sir Barbosa nga may aton nga break-even analysis. So, doon sa bilog abi nga mga ways kung paano naton masayran kung ayhan ba pwede kitang magkita rikara kung may losses yun kita. So, doon nga mga analysis nga na di pa tabi kabago-bago ka na itong mga farmers. Oo, sir. So, we need to teach them man nga ni ron Yes, about kinangan gid apong kuan, agkikita nandaro computation, the formula. Bisan simpleng formula nga ni ron, pero at least ay maintindihan nanda kung paano imo obrahon. Oo, di ka man da masayran kung manami ra yung enterprise nga andang sudlon or bisan sa pag-analyze it andang kita ay at least may andang idea nga may kita sanda or uwa. Ayun. So, speaking of enterprise, no, or business. So, para, naton, sir, makita naton ro picture, anay, kung paano gidman sanda, kasi si Sir Ramon, ginhambaw na untanan, no, ro produkto, May mga products, posibilidad, it aton nga, coconut, pag-venture into coconut processing. Iya makaroon sa atong linyada, Sir John Flor Salmorin, no, basi nakailabas yut ang ani ra para tao maggiya. Hello, Sir John. Hello, Ma'am Sheena. Hello, Sir Filmer. Good afternoon Oo. sa aton. Nakailabas it ara. Oo. May energy, sir. Energy. Oo, Ma'am Sheena. Sir, nakaligsan na ta ako. Ay, mayat. Sana all. Ay, sana all. Gid ang matuod. Hi, Sir John. Among topic, abi nga rahay kung paano magmanggaranon ro atong mga farmers last week, pat ara.
Oo, so hello man sa aton yung mga listeners. Ma'am Sheena, Sir Filmer. So ang ako nga topic na ni topic. Oo. Anyway, to add up no kada na batian ko si Sir Filmer nag-talk about record keeping. And isang bilog do yun sa mga basis nato no when we start up sa aton nga business, Ma'am Sheena. So, business, big word, Sir Jan, no? Paano sanda kara mag-umpisa, ituman, mag-establish, kaya ay Yes, hanandara? Kaya gidaron, Ma'am Sheena. Oo. Well, anyway, to start with, no, roaton nga pag-enter into an enterprise or to enter into a business, kung bago kita magsugod, it aton na business, no, dapat sundon naton may at kita nga steps, na apat kita nga steps, and this is actually a cycle. Or Oo. cycle, no, ibig sabihin, pauman-uman, malang bandaya. Pero okay. sa aton nga cycle nga ra, step 1 ano kita. Agro aton nga step 1 is planning and budgeting. Oo. Do yun man do atong, sort of review lang da ha, sa aton yung Oh, mga sort of review. farmers nagapagamati makaron. Oo. Go ahead, So sir. planning and budgeting, and second step natin is farm management or do pag-manage natin it aton nga enterprise. Next is farm record keeping, and the last is analysis or farm accounting system. Siguro, Ma'am Sheena, tagsambilog natin dahil nga workflow natin no into atong enterprise. Well, anyway, ro aton nga planning and budgeting dahil routine naka-basis with it aton nga whole enterprise, it aton nga whole business. Hindi kita ka-function it aton nga business or hindi kita ka-function it aton nga enterprise without this first step, planning and budgeting. The farm management man or the enterprise management, dahil ron do aton nga technical nga ginaobra. Naon kita ga kagud it aton nga lubi, it aton nga niyog, so naon kita ga pamaligya, or doon do aton nga technical, doon the second step. The third step naman is record keeping. So, aton nga record keeping, una natin ginabutang no, ins and outs it aton nga kwarta, ano ro aton nga ginbakay, ano ro aton nga, sino atong nga supplier sa aton nga record keeping, nakabutang man nga ni ro. Pero record keeping ko, no, it's not just about the amount na gina-enter naton, but then the transaction na ginaobra naton. So, sin or nag-hambay, ano ro ginhambay, doon do aton nga gina-record. Dahil sa inyo, Ma'am Sheena, sa milog pa din nga challenge na sa aton nga mga farmers is that aton nga mga farmers nagasulat pa na sa likod it kalendaryo. Randa ka record keeping sa likod dito at kalendaryo, kaya ro malisod. Pagkatapos bulan, pakito ng daro kalendaryo, naduwa ang the record. Sigin pang amakot ato. Pang-amak ko. Tapos wawan kita i-record. So, din na dapat natin nga maintindihan. I guess ano naman dayan na na-discuss naman last meeting, no? Last na episode. Yes po. Din-review man ni Sir Filmer. And after it aton nga farm record keeping or the aton nga enterprise record keeping is the analysis or the accounting system. Kaman kinman nga natin it analysis at accounting system. Kaman i-relate natin sa record keeping. Dahil do analysis nga ra or accounting system, dahil the interpretation, it aton nga record keeping. Dinan siya baya kita, nagakalises yung baga ako or abuon ako nga gakautang-utang at agali ako. So, dahil aton nga last step analysis or the interpretation it yung mga record keeping. Yes. And after yung mga analysis, aside sa kagina, no, dahil isa ka cycle, after mo ma-analyze, pwede mo wundayon nga ma-adjust doon mo nga pagplano at yung mga pag-budget. So, uman-uman malang dami siya ro aton nga workflow when we enter into a business. So, number 1, maplano ka, ma-budget. Number 2, ma-technical ka ron, nung naka-gaobra ito yung mga technical side. Number 3 is record keeping. I-record mo kung paano magbuwag ra yung mga business. And 4th is analysis or the interpretation it yung mga record keeping. So, doon pa uman-uman malang mandaya inaw. So, sir, Yes, for example, na-interpret yun nato no sa aton nga analysis do ro aton nga kung ano ro may una kita sa record keeping. Pwede ayhan naton gamiton do yung impormasyon nga ron para mag-plan it uman kung paano kita kabaligya or ano ro mga strategies na pwede naton himuon para mas mag-abo ro aton nga manugbakay, for example.
Oh, yes, Ma'am Sheena. Actually, doon nga ni Ma'am the purpose it aton nga record keeping. Para makita naton, Ma'am, kung gagingan siya ka pa ba or lose ka na or nagakugang-kugang nga imo nga gakaperdi ka no. So, pag ma-analyze mo nga, ay, ako na supplier, dali nga raya, mahal raya, ako na supplier nga ra, or do ako na market is mahinay sa karang nga lokasyon, ma-adjust nimo ra imo nga pagplano agro pag-budget nimo sa second nimo nga cycle. So do yun ma'am ro important no it aton nga record keeping. I guess kung ano may aton nga record keeping pagid nga topic sa aton nga Mapadagman pagid konta, sir, no? Oo. Yes po. So anyway, ma'am, siguro because ang kiri lang sa aton nga oras, I will go on with my topic Go po. ahead, sir. Yes, ma'am. Sa pag-enter into the business, di ba kayo na ginambay natin the farm planning, no? Or aton nga enterprise planning and budgeting. So before gali kita magplano, Ma'am Sheena, may mga steps man daya nga dapat natin nga sundon. Step number 1, dapat i-review natin do aton nga goals, ano ro aton nga objectives. Ro pangutana nga ni sa kape, no? Ano nga ni, paano, para kanino ka bumabangon? So dapat kaduyin man do aton nga, kung ga-enter kita sa business, ano ro ba ro gusto natin nga matabo? O ano ro gusto natin nga obrahon. Kung mag-set gali kita it goal, mag-set kita it objective, no? Dapat i-include mo man ro ano ro gusto mo matabo sa imo nga farm, ano ro gusto mo matabo sa imo nga sarili. Example, no, kung gusto ko kunta nga mas magtaas pagidra akon nga profit or mas magtaas pagidra akon nga ginansya, mag-lessen da akon nga cost or da akon nga mga ginagasto. And at the same time, gusto ko sa paglago ita ko ng negosyo, dapat may akon man nga personal time. Okay, may akon man nga social life. Kasi kinagod ko lang to it at lubi, no? Wakawan it time para maka-madhong, maka-social life, maka-banding yung mga pamilya. So, doon galero dapat natin nga step 1, no? I-review ni mo goals, specify mo objective. Ang bagon mo gid, para gidro ako na dapat gusto nga matabo. Number 1, syempre, imo nga ginansya. At number 2, syempre, sa imo man nga personal na gusto nga matabo sa imo nga farm o sa imo nga business. Pangaywa, inventory of available na resources. Ano ro meaning karon, sir? Dapat sayid mo kung ano ro, before ka mag-engage or magsulod sa business, no, dapat sayid mo kung ano ro una sa imo nga palibot nga magamit nimo sa business nimo. Number 1, da akon kaya nga gugta, ano bagara sa payamnan it akon nga lubi, ano bagara aning makaproduce bagaraya is abo nga coconut, or kung gusto ko mag-ubra it virgin coconut oil, may machine baga ako para kara. Okay? Kung mag-ubra ako business, may mga tinawo kaya ako nga pwede ko nga masugo, yung mga labor. At kung may labor kita, no, tanawon natin do quantity ag quality. Pila ba ang kaliborer ang kinahanglan? Ano nga klase nga laborer ang kinahanglan? Taga-accountant ko ba imaw, cashier, o manog lingkad. So dapat masairan natin kung ano ro available resources natin, ag ano ro mga kinahanglanon natin nga mga resources sa atin nga palibot. And also, of course, dapat may una kita nga kapital. Din hidro pinaka-importante, no? Ano ro kapital? Dahil ro atin nga operational capital or do atin nga mga machineries, do atin nga equipment. Also, we have human capital. Ano ro human capital? Dahil ro ginatawag nga knowledge nato, no? Mabuo natin dahil through trainings and seminars. Hindi man nabi pwede machine nga gusto mo mag-business coconut oil pero hindi ka kantiguhan kung paano ba mag-ubra it coconut oil. So kailangan man natin na may knowledge kita, first hand knowledge, no, may human capital kita or may training kita sa daya nga business. Correct, and sir. also other resources such as local market, transportation. Ako mag-ubra baga ako coconut oil, may market baya nga mabakal. Siin baya pwede na akong ibaligya do akon nga market. So do you know, under dun mo sa step number 2 natin, the inventory of available resources. Step 3 naman natin, Mishina, is identify possible interventions. Ano ibig sabihin it, identify possible interventions? Kasi Mishina, sa business, no, or sa atin nga
business world, tanan daya hay risgo. Tanan daya hay may pros and cons. Correct. So as a business, is a business owner, dapat risk taker ka man, and at the same time, kung risk taker ka, dapat may imo man nga mga alternatibo or options, no? Kaya nga ni ko na may alphabet, kasi kung hindi ko na mag-work on the plan A, may una ka pa nga pila ka litra na napilin. As study, no? Correct, sir. So, identify possible interventions. Kasi kung dapat may mga plan B kita, plan C kita, when it comes sa ating nga business. Paano kung may bagyo, no? Presby, natandaan ko last time, nag-training kita Mishina sa coconut chips. What if coconut chips ra yung mga business, agad di, daya nga, is ginagyan ka bagyo, tanan mo nga nagkahawog na mga niyog, hindi mo pwede ubrahon nga coconut chips. So, ano ba yaro pwede ubrahon naton? So, ginturan kita resource person nato, no, nga pwede kita mag-ubra coco jam, pwede kita mag-ubra ano to ganing ginubra naton, coconut jam, coconut oil. So, dapat may mga option kita or may mga alternatives kita when our plan A did not work. Step number 4, medyo madasig ako, no? Sorry, good. Step number 4 is estimate nimo the imo gross margin or the imo revenue. Ano ro ibig sabihin dara? Yes, sir. Dapat sayod nimo or ma-estimate nimo kung pila ra imo maginansya ag magasto sa pag-implementar it imo proyekto or imo business. So, ro ato nga gross margin, no? May tao ko na i-discussion dayon natin before, pero ro gross margin is ra imo nga total revenue minus variable cost or total revenue dahil ra imo nga kita, no? I-minusan mo it imo nga aging gasto sa imo nga pag engage sa business. So doing do ato nga total gross margin. So dapat may imo nga idea, no? Yes, ma'am, Shina, go on. Oo. Ginuman ko man lang, sir. Total gross margin, total revenue ra minus ro atong gin gasto. Yes po. Para mabuo natin do aton nga Ginansya. And dapat masayran natin kasi hindi pwede, ma'am Shina, nga business kita na puro kita pag-uwa equal, tawa kita ginansya. Kaya dayaro aton na i-estimate man, no? So when we enter into a business, dapat sayod natin kung pila ra aton na ginansya. I-estimate lang, banta-banta yan, pero syempre dapat close to the actual daya. And last step natin is prepare the farm budget. Ano ro aton nga mga farm budget? So ro aton nga farm budget dapat ibutang natin, no? Ro aton nga estimate it aton nga gross revenue kaina, ro aton nga para sabi nagubra kita sabon. Pila ka sabon do aton nga maubra it times natin sa presyo. Dahil ating nga gross revenue, gara ating nga variable cost, syempre isipan mo kung ano yung mga gingasto. Nagasto ako kayaha, nagasto ako mantika, nagasto ako labor. So dapat i-itemize natin the possible natin nga magasto. Syempre dahil kung may unang kita nga estimate sa ating nga revenue, may estimating kita sa variable cost, of course, may atin nga estimate man sa atin nga gross gross margin, no? Or sa atin nga income. Okay. So, do yun, Ma'am Sheena, no? The importance with it dahil nga pagplano. Dahil pagplano natin sa atin nga enterprise will be the basis sa atin nga budgeting. Hindi kita pwede ka-budget na wala kita iplano, pero pwede kita magplano nga wala ka budget. So, number 1 nga dapat nga aton nga intindihon sa aton mga farmers, sa aton nga listeners nga importante gud anay pagplano with aton nga enterprise before kita mag-engage with or mag-implementar. Basta baga maisipan mo nga, inaga, brown ako virgin coconut oil, ibaligya na ako. Pero you fail to plan ahead. Wala ka nagplano. As the saying goes, no, if you fail to plan, you plan to fail. Oo, Ma'am Sheena. Kaya doon dapat first step when we engage into business farm planning or enterprise planning. Ayun. Doon pa nga kung wakat plano, hay medyo barko ka nga wait direksyon. Wa kait ano nga ni tawag timon. Oo, sir. Go ahead, Sir John.
May aton pa nga i-cover? Yes, Ma'am Sheena, no? So, Ayan. every farmer no should practice farm record keeping and accounting regularly to observe an efficient farm operation. So kung uwa kita at farm record keeping and accounting, para sa ginhambal ni Sir Filmer, no, pero i-state ko lang sa ibang quotation na running a business without record is like running a clock without hands. Aba. So kung mag-enter ka at business, no, mawa ka man it record, nagtanaw ko lang sa orasan nga await mga alima. So you do not know, no, kung ano kita, kitaon kita or gakaperdihan yun kita. So may tips lang kita, Ma'am Sheena, when we come into record keeping or magplano kita, no? So number 1 is keep it simple. Hindi, kung starting ka pa lang entrepreneur, keep it simple. Hindi kita kabaho-baho na enterprise. Ang nga no, kung mag-ating nga objectives kita, dapat smart ang aton nga ginatanaw. Smart is simple, measurable, attainable, R is realistic, and time-bound. Oo. May una pa nga ni Ron Mishina nga smart C. May C pa sa punta, C is creative. So do you know, aton nga tip, number 1, keep it simple. Number 2 is record immediately. So kung may una kita nga record mo immediately, hindi na pagkaihinaga pa. Hindu na lang. Nag-utang ka kung si Kumari. Ilista ko next day pa. Di nalipat ka kung sa aton nga ginawa, di nalugi-lugi ko. Ano kung naging sugat mo malang man sa hangin. Record accurately. Then at nga tip number 3, record accurately. Dahil sa mo, Ma'am Sheena, bisan sa bangko nga nabawaan kay Tito. Ginausoy gid atin nga mga teller, no? The overtime gid mausoy ang missing piso. So when you plan and when you record it accurately. And last tip nakon is to organize. No, hindi pwedeng gasamo ay roaton nga records, gasamo ay roaton nga plano. I-organize naton aton nga plano and aton nga records. So do yun lang, Ma'am Sheena, no? Ako nga ma-share into when start up into a business or aton nga entrepreneurial nga mga plano sa masunod nga inadlaw. Oo. Thank you, Gid Mas manami kanta ko may record keeping pa kita, pero I think hindi nag-kaya itatin nga oras. Correct, sir. Maano gid man madugo-dugo matuod, sir, nga Mas topiko. abo nga topic, right? Oo, kaya at least na nakita nato no agbasi makagiya man ro aton mga SOA coordinators sa atong mga banwa no once nga i-discuss nandara sa aton yung mga coconut farmers. Ayan. Sir John, abo gina nga salamat, Sir John. Yes, Ma'am Sheena. So, i-remind ko lang, no? I-recap ko lang. Yes. When the workflow is aton na enterprise or aton na business, it all starts sa planning and budgeting. Second, yun aton nga pag-operate or aton nga management, it aton nga business. Pangatlo is farm record keeping or aton nga enterprise sa aton nga record keeping and accounting. And the last na step natin is analysis or the interpretation it atin na record keeping para maka-decide kita or maka-adjust naman sa another cycle it atin na pag-conduct it atin na proyekto. Ayun. Galing naman. Thank you again, Sir John. Ina ka lang anay, Sir John, sa ere or magumbay-gumbay ka ron? Sige, magumbay-gumbay na ako, Christina, dahil may aton man nga business makaroon nga adlaw. O kaya wako naka-adto na sa radio station makaroon. Yes, sir. So anyway, thank you very much sa aton nga mga listeners. So this is, I guess, the second to the last natin nga airing, no, Ma'am Sheena, or last airing na natin, Daya? Second to the last, sir. Second to the last, kasi last natin is recap na lang, no, aton nga mga ginatin nga topic. So anyway, thank you very much sa atin nga mga SOA participants, listeners, sa atin nga mga coordinators all over Aklan and atin nga sa Antique. Actually, Ma'am Sheena, abo nga gahambar ka atin nga gusto ko kunta magpa-enroll sa SOA galing ako nakaka-enroll, ako nakapa-register. So
I think next year basi may una pagid kita nga SOA. Mag-antabayanan lang gid nato, no? And also ma-say hi lang ako sa akon nga friends makaron, no? It's anniversary with amon nga church. So happy 21st church anniversary sa Banga Fundamental Baptist Church. And naman na, thank you very much sa akon nga aton nga mga students, no? Kami ni Ma'am Ellie Grace will be on Negros. Oo. Next week another training naman Yes po. sa atin nga si FIDP, and sa November will be will be train of trainings naman sa atin nga mga ngayon naman yung mga balwa sa Negros and sa Iloilo. So hindi pa po tayo matatapos sa aton nga trainings, no, until the end of the year at siguro na. Oo, So sir. doon na lang. Thank you very much, Ma'am Sheena and Sir Filmer. Enjoy ka muna. God bless you. God bless Sir John, Wow, and thank you. Ayan. So, gintahi iyang ni Sir John ro aton nga discussion, sir, kasi again, ro value chain nga ra ina malang imaw agro atong mga market opportunities. Yes. So importante gid hay kung paano naton ma-maximize kung ano kung ano ro ina katon para maabot ra yung mga oportunidad Yes, nga ra. ma'am. Go ahead, sir. Din pangani nga dato ro mga important kay ina, no, nga record keeping ruindo Ginauman-uman gid naton doon. nga kay farmer mismo dapat gid ka na maghalin do record keeping aron dahil nayang record na ma-check kita pero duan ng mga gintinang obra Correct. before nga naging successful imaw or nag-failure di ka to na nabalikan. So doon thank you kid Sir Jan sa anang pagtahi it aton nga topic makaron nga adlaw nga. Ruyo, no? Episode 14 atong i-conclude yun. Oo, overtime man kita, basta ginatugokon man kita ni Sir Rod. Ayan. So, doon malang, di karon nagatapos ro aton nga diskusyon, no, sa farm enterprise, ro aton nga marketing opportunities, syempre ro pag-establish itsang business or enterprise rather. Ayan. So, sa uman, salamat gid nga abo sa atong mga tagpagamati. See you next week. Hear you next week sa atong last episode yut Sir Filmer mo kano at sir. Oo. Kunta, no, abangan nanda ro aton last airing congratulations ta in advance sa atong mga manug-graduate nga nga farmers. Congratulations sa atong estudyante. Sir, go ahead imong paggumbay-gumbay. Okay, abot gid niya salamat kay Sir Buboy Barbosa, Engineer Ramon Barbosa, Yes po. Amparitas. Okay, nagtunan ko abiron kaya manami ro yung lugar nga agtunan. Anyway, idugang ko lang announcement gali na announcement kita. Bali na yang may aton si ADC Farm sa Kaliso Balete hay nagakandak ron imo makaron training sa core processing ag sa coconut shell handicrafts. So sa mga interested nga mga farmers hay libre ra nga training, no, especially ra aton nga mga interested ag registered nga mga coconut farmers pwede gid ka agto sa Kaliso sa ADC Farm una sa Kaliso Balete, no, ag magpa-lista or magpa-enroll sa anda nga training. Dahil nga training ay good for 10 days, no, ro coconut shell ag ro coconut coir nga processing. So nang dingan free imaw ag nayang presence yung ginandan ng daghon igto. Oo. So, okay. As soon as possible, pwede tayo sanda makapaano igto. Anytime, Palista, sir. makapalista ag mag-participate sa training. So, ro yun yang mga scholar nga to, medyo may announcement yung dotche, day wapakamon it gintaong may na shortlist na or naka-waitlist na ba, sir? na shortlist yun. So may andaw ang announcement wa pakaling kamon officially. So ro mga scholarship nga nakabaton it mga email. So paki-check ninyo rin inyong mga email address or inyong email inbox para sa aton nga mga announcement it-ched kung nakasud ka mo or ay uma. basi inaut So congratulations sa mga nakasud ron. Aba. Anyway, so doon yang gid di nanda pagkalipatan nga like, comment and share da aton nga nga program. Yes, sir. Especially sa
ATI, Western Visayas nga page. Ag iyaman sa DYKR nga Facebook page. Oo. Di sana magsawa nga magtangkilik itaton nga program nga rahay mabahog nga bulig para sa aton nga mga farmers, especially ron sa atong mga coconut farmers. So abogit nga salamat ATI ag DYKR. Yes, thank you very much Sir Filmer sa imong constant presence iya sa atong programa. Salamat man kay Sir Rod no nga atong kaibahan sa technical side. Duyon malang ro atong episode sa Rayang Domingo mga moms and sirs sa uman sa ngalan ni Ma'am Flor Mortalia ag iya gihapon ro ATI Region 6 nga ginadumagahan ni Ma'am Mary Ann Ramos nga nahamtang sa ASU Compound Banga Aklan Agro PCA syempre padayon nga nagasuporta sa aton nga mga mangunguma it niyog iya sa Aklan ag Antique. And that's it for our episode. Med ayad nga otro adlaw daag akon nga aywanan no sa uman kasi ro yung gidaro aton nga gina encourage kanda tanan kita magaangat coconut. Ayan, may dayad nga otro adlaw. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.